Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat. Bale, ang video na i-share ko nga pala sa inyo mga ka-horror ngayon ay patungkol sa isang napakahiwagang bato. At ito ay tinatawag na mutya ng ahas sa Pilipinas. Tinatawag din ito nga Cobra Pearl. At sikat din ito sa bansang India at Pakistan bilang Nagamani Stone. Sa video nga na ito mga ka-horror ay magpapakita ako sa inyo ng ilang aktual na pagkuha dito sa mutya ng ahas at meron din akong ilang testingan ng bisa nito. Pero bago natin simulan yung video mga ka-horror ay gusto ko lang kayong bigyan ng konting info o background patungkol sa mutya ng ahas. Ang mutya ng ahas o kilala rin bilang Nagamani o Naga Stone ay isang konseptong malalim na nakaugat sa iba't ibang kultura, partikular sa Timog Asya. Madalas itong inilalarawan bilang isang mystical na bato na pinaniniwalaang nauugnay sa mga ahas o nagas. Ang bato na ito ay karaniwang sinasabing may mahiwaga o espiritual na mga katangian at kung minsan ay itinuturing na isang anting-anting ng kapangyarihan, proteksyon, pampaswerte o nagpapagaling ng mga karamdaman. Sa alamat at mitolohiya, ang mutya ng ahas ay pinaniniwalaang nakapagpapagaling ng mga kagat ng mga makakamandag na ahas o nagpoprotekta sa mga tao mula sa makamandag na ahas. Sinasabi sa ilang mga kwento na ang batong ito ay may kakayahang sumipsip ng lason na nagmula sa kagat ng ahas o kaya nitong baliktarin ang mga epekto ng pagkakalason mula sa makamandag na ahas. Sa ilang mga kultura, pinaniniwalaan na ang mutya ng ahas ay konektado sa mga sinaunang serpent deities o nagas na kadalasang itinuturing na tagapag-alaga ng karunungan at kayamanan. Sa ilang mga tradisyon, ang isang mutya ng ahas ay konektado rin sa mga ritual na kasanayan kung saan maaari itong gamitin bilang bahagi ng mga pag-aalay o pagsamba na may kaugnayan sa nagas o iba pang serpentine entity. Pagdating naman sa ilang mga paniniwala, ang mutya ng ahas ay nakapagbibigay halina at pang-akit ng swerte sa negosyo o trabaho o kahit saan mang aspeto na may kinalaman sa pera. O sa madaling salita, ay tinatawag rin itong money magnet. Ang susunod na video ay ipinapakita lamang kung paano kinukuha ang isang mutya ng ahas. Dito nga sa video na to mga ka-horror ay ipinapakita lang kung paano at kung saang parte ba kinukuha yung mutya ng ahas doon sa ulo ng cobra. So dito nakakuha na yung isa yung mga ka-horror kulay itim. At sabi nga nila minsan daw higit sa isa ang nakukuha sa isang ulo ng ahas. At dito nga sa ahas na ito ay may kukuhanin pa na isang mutya ng ahas. So tingnan natin mga ka-horror. Ito yung pangalawang mutya ng ahas na kukunin. Sa kabilang side naman. Ayan napakadelikado niyan mga ka-horror. Mamali ka dyan at nakagat ka ng ahas. Sigurado may kalalagyan ka dahil sa kamandag niyan. Sa ikalawang video naman ay isang simpleng testingan na kung saan ay ipinapakita lamang dito ang bisa at lakas ng isang mutya ng ahas. So tara mga ka-horror at panoorin natin ang video. Dito nga sa video na to yung sinasabi na ang isang Cobra Pearl daw ay may abilidad na mapabuka yung petals ng bulaklak. So sa video mga ka-horror makikita nyo na may dalawang bulaklak at pinagigitnaan nila yung mutya ng ahas at
Makikita nyo ilang sandali lang ay bubuka yung petals ng bulaklak na ito. So walang cut yung video na yan mga ka-horror. Ayan o, bumubuka siya mga ka-horror o. So totoo kaya ito? Kung itatry nyo namang mag-search ng ilang testingan ng mutya ng ahas sa YouTube ay puro halos ganito yung makikita nyo. So siguro talagang totoo ito, no, na kaya niyang magpabuka ng petals ng bulaklak. So kakaiba rin ano mga ka-horror. Yun pala ang ibig sabihin ng naga, cobra, tapos yung mani ay yung pearl. Ano sa palagay niyo mga ka-horror? Tunay nga ba ang sinasabi nilang mutya ng ahas? O ito ay isang katahang isip lamang? Kayo na po ang bahalang humusga. Hanggang dito na lang mga ka-horror, at samahan nyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa agimat. Maraming salamat po. Sasamantalahin ko na pala yung pagkakataon na ito mga ka-horror para i-shout out yung mga walang sawang tumatangkilik at nanonood sa mga video ko. Maraming salamat sa inyong lahat mga ka-horror at mabuhay kayo. Bali ito nga pala yung mga matyatsyaga na nanood at nag-comment doon sa huling video na in-upload ko, na ang pamagat ay patungkol doon sa testingan ng Bato mo. So maraming salamat sa inyong lahat mga ka-horror.